So what's up? Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang sumagot sa inyong mga napakaraming katanungan na inilalagay sa comment section. So mga kamanok, iisa-isahin natin yan. Okay, at hanggat maaari, linawin natin ng maayos yan para sa inyo. Kaya mga newbie, mga baguhan, kayo po ang aking priority na sagutin, unahin dahil kayo po yung mas nangangailangan ng napakaraming impormasyon pagdating sa pagmamanok. Okay? Kaya kayo mga viewers, mga subscribers, kung kayo ay may mga katanungan tungkol sa inyong pag-aalaga ng manok at sa tingin nyo makakatulong ako, ano pang hinihintay nyo, ilagay nyo lang yan sa comment section, mag-comment lang kayo pag nabasa ko yan, itatopic natin yan at isi-shoutout ko rin kayo next video. Kaya mga kamanok, kung nagugustuhan nyo po yung mga advice, yung mga tips, yung mga kasagutan na aking i-share dito, huwag sanang kalimutan. Wala naman po itong bayad. Don't forget to click the subscribe button, like yung video, at syempre ilagay mo na rin yung comment mo dyan sa comment section. Kung nagawa mo na yan, maraming salamat kaibigan at simulan na natin ang ating sagutan sa inyong mga katanungan. Alright? So, ang unang katanungan, unahin natin itong kay Don Lorenzo. Ayan, so ang tanong niya, good day po kamamay. Ano po ang mas magandang ibigay sa ating mga alagang mga manok? Bee pollen or Voltflex KQ? Okay, kung halimbawa, meron kayong pupuntahan at nakarating na kayo doon sa inyong mismong pasyalan, iniisip mo, ano bang magandang ibigay? Ito bang si bee pollen o itong si Voltflex KQ? So, let me explain. Para saan ba itong si bee pollen at itong si Voltflex? Si bee pollen po kasi, sa pagkakaalam ko, yan ay stress reliever lamang po. Yan po ay galing sa mismong honey ng isang bubuyog. So, pag yan po ay naibigay natin sa ating mga alaga, nare-relax po ang kanyang sistema. Nakakapagpahinga po siya ng maayos dahil doon sa honey na meron kay bee pollen. So, sa madaling sabi, stress reliever po itong si bee pollen. Yun po ang kaya niyang ibigay. Stress reliever. Siyempre, pag nga naman tayo ay aalis ng ating bahay, aalis ng farms, tayo may pupuntahang pasyalan at gusto nating pasyal yung ating mga alaga, siyempre, pagka bumiyahe tayo, hindi naman natin masabi minsan, mabilis ang takbo ng ating mga sasakyan, hanggat maaari sana mga kamanok, pag tayo ay mamamasyal, habang tayo papunta doon sa pasyalan, dahan-dahan lang po ang ating pagdadrive. Okay? At yung pwesto ng ating mga alaga doon sa ating sasakyan, kailangan nakabalagbag po na ganyan. Hindi po pwedeng nakaganyan. Kasi every time na magpe-preno po kayo, pumapreno din po yung manok. So masyadong nauugog yung manok, nagagalaw, na-i-stress. Mas maganda kung medyo nakaganyan, nakabalagbag po sa sasakyan. Para po pag pumreno, makakapreno din po sila. Okay? So yun po yung sistema nung ganun. Ngayon, pag siya ay nag-commute or bumiyahe po kayo, nai-stress po yung manok. Lalo na nga kung halimbawa, mabilis kayong magpatakbo, tapos late na kayo nakalis ng bahay, mainit na, nakaka-stress. So, maaaring makatulong si bee pollen. Pero si Voltflex naman, ang trabaho naman niya ay pagandahin ang droppings ng manok, yung sistema ng manok, yung panunaw ng manok. Kasi most of the time, especially yung ating mga stags, pag tayo ay nagbiyahe, okay, habang tayo ay nananakbo sa daan, sila po ay nai-stress. Okay? Possible pag na-stress po yung manok, lalo na yung mga stags, yung mga 10 months natin, minsan nga yung mga isang taon, nai-stress pa din eh. Pagdating natin sa ating pasyalan, ayaw magtunaw ng maayos. O kaya naman, ang bagal magtunaw ng manok. Ano kailangan nating ibigay? Kailangan nating bigyan ng Voltflex KQ para yung kanyang kinain, mabilis po ang digestion. Mahalaga po sa manok na maayos, mabilis ang digestion sapagkat kung hindi po magiging maayos yung digestion, stress po maaabot niyan o raabutin ng manok. Kaya kung ako tatanungin yung mga kamanok, ano ang magandang ibigay? Si bee pollen or si Voltflex KQ, I go with Voltflex KQ. Sapagkat yung stress maaaring maalis kung maayos ang panunaw ng manok. Okay? So para sa akin kay Voltflex po ako. Okay? So next question. Galing kay Carol Jimmy. Ayan, so idol, pwede bang ipakain ang Quaker Oats? Yes po mga kamanok.
meron din pong nagbibigay tayong mga kamanok ng Quaker Oats para po sa mas maayos na pangangatawan. Pampagaan po ito. Okay? Quaker Oats. Ito po ay pampalit natin sa carbs. Okay? Si Quaker po kasi is a part of a carbs also. Siya ay isa ring uri ng carbs na pwede natin ipalit doon sa ibang carbs para po makuha yung gaan ng katawan. Okay? Pero para sa akin, pag hindi po sanay yung manok, hindi po inuubos. Minsan nagkakaproblema rin po sa digestion. Alright? So next question. Okay? So ito galing kay Veronica Pabalinas. Ayan. So Idol Mamay, manok ko po, pag nakakainom ng tubig tapos kumain, parang naiba ang boses pag magtitilaok. Okay? Sa manok po, kapag po kayo ay halimbawa pinapalusog niyo po yung isang manok. Once na siya ay kumain at uminom at tumilaok, tingnan niyo po kung ang tilaok niya is yung matigas ang tilaok, buong-buo ang boses. Pagka ganon, buo ang boses ng manok, matigas ang tilaok, sign po yun na healthy yung manok. Pero kung sa kanyang tilaok pa lamang, feeling niyo parang wala siyang energy, hindi po yun ibig sabihin, hindi po siya masaya, hindi po siya masigla. Kailangan talaga mga kamanok, kung kayo ay may pinapalusog na manok, pinapa-healthy na manok, pag tumilaok yan, kailangan matigas. At meron din tayo mga kamanok na tumitingin sa tilaok para makita nila na itong manok na to, maayos, may potensyal. Okay, pag matigas ang tilaok, meron kasing ganun iba-iba ang tilaok. Kung kayo ay medyo mitikuloso pagdating sa pagmamanok, maaari niyong pakinggan ang bawat tilaok ng manok. Sabihin ng iba, kamanok, pare-pares lang naman tumitilaokin pare-pares may boses yung mga yan. Hindi po mga kamanok. Kung talagang kayo ay veterano, mitikuloso pagdating sa pagmamanok, kahit yung tilaok, pwede mo yung pagbabasehan ng isang maayos na manok. Okay? Hindi ko masyadong maipaliwanag, pero pag pinakinggan mo, iba-iba Pag pinakinggan mo, masasabi mo na, ito pala yung sinasabi ni Kamamay. Ito pala yung may potensyal, ito pala yung healthy na manok, ito pala yung masigla na manok, ito dapat pala ang hinahanap ko. Okay? So sa mga gustong alamin pa yung mga detalye tungkol dyan sa tilaok ng manok, i-message niyo po ako. Pag-usapan natin yan at baka maaari makatulong ako sa inyo. Okay? So muli, galing kay Veronica, so check mo lang, pakinggan mo lang yung manok kapag nakakain siya, nakainom, pag tumilaok yan, matigas ang tilaok, para sa akin, yun ang maayos na manok. Okay, so next question tayo, galing kay Janor Abelila. Ayan, so, Idol, may tanong po ako, yung Jackie Oats, hinahalo ko sa pagkain, pero ayaw tumaba. Idol, ano ang dapat gawin? Sana mapansin mo ito, Idol. Salamat po, Idol. Okay? So, Janor, hinahaluan mo ng Jackie Oats yung pagkain ng manok mo at ayaw tumaba. Ano ang dapat mong gawin? So mga kamanok, lagi ko sinasabi sa inyo, be sure na fermented yung Jackie Oats. Kung kayo ay bibili ng Jackie Oats at wala kayong gagawin, hindi nyo naman ibinabad sa tubig ng 1 linggo at basta nyo na lang inihalo pagkabili, malamang sa malamang mamamayat talaga yan. Ano ang sistema? Bakit ganun? Kasi po mga kamanok, wala pa po yung presensya ng fermentation ng Jackie Oats kaya hindi pa ganun ka-present yung mga bitamina na kailangan na dapat makuha ng inyong mga alaga. Tanging sa fermentation process, doon po lumilitaw, lumalabas, nagpapakita at maaaring makuha ng manok ang mataas na bitamina na kailangan niya. Pero kung wala kayong gagawing fermentation, hindi nyo ibababad sa tubig ng 1 linggo bago nyo ibigay, mamamayat talaga yan. Kasi high in fiber food po yan. High in fiber food na talagang sisipsipin niya lahat ng moisture sa katawan ng inyong mga alaga. Dahil hindi nyo binabad, walang present ng amino acid, idadry up lang yan ang katawan ng manok ninyo. Hindi yan bubulto dahil walang present ng amino acid At nangyayari lang yung paglabas ng amino acid kapag na-ferment ninyo. Kaso hindi nyo na-ferment, walang amino acid. So ang present lang is fiber. So sisipsipin yan lahat ng tubig. Yung dating na-feel nyo na medyo maganda-ganda pang katawan, mamamayat talaga. Kasi ang gagawin yan, paseseksihin nyo ng sexy yung manok, alisin lahat ng tubig. Pero kung nasa fermentation process yan, habang sinisipsip nyo ng tubig, nagiging maskulado yung manok, bumubuka po yung katawan, nagbibuild ng muscle. Yun po ang pagkakaiba ng fermentation sa hindi. Kaya mahalaga na i-ferment nyo palagi
ang inyong mga Jackie Oats. Kung kinakailangan nyo ng gabay, galing sa akin, i-message nyo po ako, mag-comment po kayo dito para atin pong mapag-usapan yan. Alright? So last question muna tayo mga kamanok ha. Itong kay Chris Coraje, yung idol anong gagawin sa manok kapag nakakiping na. Nasagot na po natin ito. Okay, Chris, panoorin mo lang yung ibang mga videos na aking ini-uploads. Okay, so make sure na matapos nyo po kasi sa isang video, hindi lang po isang tanong na sinasagot natin, isang topic na sinasagot natin, kundi marami po. Okay, kaya hanggat maaari mga kamanok, may mga katanungan kayo, tapusin niyo po yung bawat video na ginagawa ko para po malaman ninyo, malay nyo, nandun na po sa loob ng video na yon ang inyong kasagutan, sayang naman po. Kaysa tayo ay magpapaulit-ulit ng sagot, marami din po yung nagtatanong, possible natabunan lamang po yon. Okay? So, ito naman galing kay Tong Apolinario. Ayan. So, Idol, magandang araw. Magtatanong naman po ako, ano pong edad ng manok pwedeng lagyan ng wing band at kung anong edad ng manok hindi na pwedeng kabitan. Okay, sana po masagot yung aking katanungan. Salamat in advance. God bless you. Okay, so Tong Apolinario, ito para sa iyo. No? Naglalagay tayo ng wing band para po magkaroon tayo ng ika nga ay markings. Pag sinabing markings, palatandaan. Especially, yung iba't ibang kulay na nilalagay natin, depende po sa atin. Okay? Kung tayo naglalagay ng farm banded, okay? So, yun po ay pangalan ng ating farm. So, kung ano mang gusto nating ilagay, pwede tayong maglagay dyan. Kung tayo naman po ay nagpapalagay sa ibang mga asosasyon, okay? So, depende po. Iba-iba ang kulay yan. May pink, may itim, may orange. Okay, meron pong mga ganong kulay-kulay. Pero ilang taon nga ba po pwede or ilang buwan po pwedeng lagyan na ng ganito? So, pwede po maglagay tayo ng as low as 2 months. Pwede po yan. Pwede pong maglagay na tayo ng 2 months. Then, sa paglaki naman, kahit ano na po. Basta minimum tayo ng 2 months, palaki. Kahit yan ay 10 years, pwede nyo lagyan. Kahit yan ay 1 year, pwede nyo lagyan. Kahit yan ay 3 months, pwede nyo lagyan. Okay, basta umidad po yun ng 2 months po pwede na po silang lagyan. Okay? So mga kamanok, sana po makatulong ang aking mga isinare na advice. At kung sa tingin nyo, meron din kayong gustong liwanagin, hingan ng payo sa akin, huwag kayong mag-atubili. Okay? Gusto ko nga yung mga newbie yung nagtatanong para kahit paano ma-educate natin ng maayos pagdating sa pagmamanok. So muli, once again, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam sa inyo mga kamanok.